Hi guys! So, eto na tayo, continuing with our cash, so yung mga bigger bills in exchange for the smaller bills. So, minsan, pag malapit na mag 500 or mag 1,000, kinukuha ko yung existing na amount, ine-exchange ko. So, yung maliliit na cash, niro-rotate ko rin, sinastuff ko sa ibang envelopes. So, there will be a time na mawala na yung mga maliliit na bills kasi unti-unti din silang i-deposit back to bank. So, andito tayo ngayon sa aking bills and recurring expenses na binder. And napag-isipan ko, usually kasi hindi ko na tinitingnan ulit yung mga videos ko once ma-post na. So, naisip ko, bibili ako ng microphone dahil maingay po talaga yung aircon sa kwarto. Yung mga aso, birds, di na natin yan ma-eliminate. At manok, ano na yan eh, wala ka sa Pilipinas pag wala yan. So, yun, anyway, maingay yung aircon para siyang nasa yung background noise ko. So, naisipan kong bumili ng microphone pero nag-promise din ako sa self ko ng no spend April. O, diba? Tsaka, paano yan? Sa May na lang ako bibili ng microphone. No, what you think? Pag-iipunan at saka bibili ng mic. So, may isang buwan pa na puro aircon, background noise muna for now. Okay, so, eto, patuloy tayong nagsa-stuff. Nilalapit ba yung sa speaker or nilalayo? Naging farsighted na ako ngayon. Ngayon tumanda na ako. So, minsan pag magre-record ako ng voice over, nilalapit ko yung ko, pero hindi ko makikita yung video. Pero anyway, so ayan, patuloy po tayo sa ating stuffing. So generally po, wala naman po akong set amount na goal unless merong target na amount. Like, for example, yung sweldo ng helpers, kailangan na sa 1,750. So, tina-target ko lang na may ganon na amount sa envelope ko. May mga times na kulang. So, kukuha talaga ako from the sweldo. So, yun. Ito na yung 1 month ahead ko na hindi na siya 1 month ahead. Naging booster na lang siya ng priority envelope. So, anyway, mahaba pa tong video na to. Ano pa yung pwede natin pag-usapan? Char. So, I think mapopost ito after ng Holy Week. So, kamusta naman yung Holy Week nyo, guys? Lumabas ba kayo ng bahay? Or nagsimba lang? Or wala? Nag-reflect lang sa bahay? No? Kasi usually, Holy Week, for those na hindi naman talaga devout na Catholics or hindi naman devout na yung nagpa-practice talaga ng mga penitence and all, ito na yung opportunity lang din nila kasi magbakasyon from office, from work. So, ito na yung time na kumpleto yung pamilya. Walang klase. Tapos, yun. So, noon, naging tradition ng family ko na during Holy Week, talagang lalabas. So, noon, I remember, noong college ako, yata, every year, kasi malapit, taga Visayas po ako, medyo accessible yung Boracay. So, every year, pumupunta kami sa Boracay. Hindi pa siya as sophisticated as
what we know Boracay now. So, yun pa yung mga time na walang eroplano. So, talagang magfe-ferry ka, magla-land trip ka. So, ayun, parang 6 hours yan siya na land trip from Iloilo City, from Iloilo proper, tapos magla-land trip to Aklan, tapos from Aklan, magbo-boat to Katiklan. Tama ba? Yun yung naalala ko eh. Magbo-boat to Katiklan, tapos from Katiklan, magbo-boat to Boracay Island. So, yung last kong punta was 2006. Oh, 'di ba? More than 20 years. So, syempre, hindi ko na alam yung mga airport, yung mga, nung time na yun, 2006, yung Blue Water Fairways, tama ba? Hindi pa yan nakukonstruct. Meron lang. Tsaka yung Station 3, bagong-bago pa lang nung time na yon. Tapos may chismis pa dun na may rest house si Pacquiao, mga ganong levels na era pa lang yung last kong punta ng Boracay. So, wala lang, kwento ko lang. Tapos, naalala ko yung isang parang last memory ko of Boracay is yung pauwi na kami. So, dati walang, yung port nila is actually yung sa shore lang. Parang sasakay ka lang sa Katiklan ng bangka. Tapos sasabihin mo lang, magtatanong yung parang konduktor magtatanong, saan ba yung hotel nyo? So sasabihin mo, Station 3. So sasakay ka ng bangka na sa Station 3 yung stop niya. Tapos yung bangka, doon lang talaga sa shore. Tapos meron lang hagdan na yung makeshift na hagdan ng bangka. Tapos, syempre, yung mga foreigner, may mga foreigner na rin dati, pero hindi pa as saturated as now. No? So, yung ibang foreigner, ayaw nilang mabasa. So, nagpapacarry sila sa mga, anong tawag doon? Kaya, porter. No? Talagang nagpapabuhat sila. So, imagine, yung ibang turista, medyo on the healthier side. So talagang grabe talaga yung mga manong before na magbubuhat ng turista. Bilib na bilib. Kasi aside from that, may mga bag pa. Eh yung iba, medyo, alam naman nila na medyo mag-backpack talaga. So, wala naman akong may nakita na nagmaleta noon sa Boracay. Ewan ko, ngayon meron na siguro kasi meron namang airport. Anyway, so, pauwi kami, same route. So, maghihintay ka sa shore. Kung merong magpapababa ng pasahero, dun ka din sasakay. So, non-stop po yan siya. Back and forth, gano'n. Tapos, so, meron doong foreigner na sabi niya, kasi nakita niya nagpapabuhat yung iba. Ayaw mabasa ng paa, gano'n. Sabi niya, is this some design so that they can have more livelihood? So ako, bilang high school yata ako nun, or college, nakalimutan ko na. Anyway, parang nagulat ako na parang ang funny na he thought na yung sistemang ganun is para makadagdag trabaho sa mga tao doon. So, in a way, hindi siya efficient. Siyempre, no? Kasi manual labor. Hindi siya efficient. Pero, yun yung old school na minsan, pag, mababalik ka talaga sa old school. So, wala lang. Naalala ko lang yan na remark ng foreigner. Tumatak talaga sa akin. Ang tanda ko na ngayon, naaalala ko pa rin yan. So, like now, mahirap kasi yung natin, convenient na tayo lahat. So, ito, merong gyera. So, alam mo na ba, yung mga tao nagiging back to basics talaga yung thinking nila. Dahil yung oil actually is hindi siya part ng basic needs, pero siya yung nagpapatakbo ng mga support sa ating basic needs. Pag walang oil, walang pagkain eventually. Hindi ma-deliver yung pagkain,
wala tayong bibilhan ng pagkain kahit gaano mo karaming pera. Kung walang oil, hindi rin natin mabibili. Pero despite na parang ang chill lang ng government natin, ah, ano eh, hindi naman lahat nagpapanik. Pero alam mo yung parang merong konting anxiety na pwede kasi mangyari. Both some people think of the worst case scenario and you could not blame them. So naalala ko yung kwento ng father ko. Dati daw, nung 70s, umabot na daw yun na nag-ration ng oil. So, I think that's the worst that could happen. Pero, I think ngayon, ine-exhaust naman ng lahat yung diplomatic way for us to have these resources. So, looking forward, sana naman, no, meron tayong atin. But I think we're not really an oil-rich country kasi or hindi lang tayo nag-i-invest para maghanap ng sources of oil. But we could harness our other resources like yung wind, yung sun, so yung solar power. And those are actually cleaner sources of fuel. Ay, nako, ewan ko kung ano-ano na yung pinagsasabi ko dito. Para maaliw kayo while nagka-cash stuff ako. Anyway, going back sa sources of power, nag-iisip din kami na mag-solar. So, actually, ang dami na naming chine-check at tinatanong-tanong na mga companies. Kasi merong mga yung hindi maganda yung after sales. So, kailan din na maganda yung after sales kasi hindi naman tayo electrician, di ba? Balay ba naman natin? So, pero mga konting DIY, yung pwede mo lang ma-order sa Shopee, sa Lazada, pero hindi yan siya enough to power a household. So, siguro like hanggang laptop, hanggang electric fan, baka induction cooker, ganun. So, yun. It's an investment. And I think it's nice na yung government nagsa-start na sila, like pwedeng mag-loan yung government employees via GSIS para makapag-solar, which is nice. And I hope yung BPI din, may nakita akong flyers, even way before this war, last year yata, December, may nakita ako, merong solar loan. So, I think, to those na kaya nila, they could explore that option. Of course, ano na naman, no? Bayarin na naman. Pero, yun lang. Pag-studyhan lang kung ano talaga nababagay. Kasi eventually, we'll have to go there. Kasi baka ma-exhaust din actually yung ma-exhaust din natin yung sources of energy natin. Tapos, ngayon, meron pa yung mga climate change. Alam niya na. So, eventually, doon na tayo patungo sa cleaner and renewable na mga energy sources. Anyway, naging environmentalist pa ako. Pero, 'di ba? Agree ba kayo? So anyway, we're down to our last stash of cash. Pang twister, parang mini Meggy Mumi. So, ayan. Nakalimutan ko kung magkano to, pero naglagay ako for my spending sa wallet. Tapos, yan, I think, ni-reserve ko to for salary the next day. So, yun, this might be the last video of our blue mini Mumi Meggy binder. So, yun lang muna guys, and happy Easter! Meron pa akong i-edit na isa pang pre-Holy Week na video. Tapos, we'll proceed to
our March closeout. Thank you and ingat po lahat.